You like hurting people, right? I'm got a death wish jerk off. You like to hurt people? Nagbubukas ang pelikula sa pakikipag-usap ng batang si Sean Donovan sa kanyang ina na si Mary. Mabilis na lumipat ang kwento sa isang nakagigimbal na sandali nang masaksihan ni Sean at ng kanyang ama ang isang malupit na carjacking na nagtatapos sa pagkamatay ng kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Makalipas ang 10 taon, bumabagabag pa rin sa kanya ang alaala. Dahil sa trauma, si Sean ay naging isang loner na umiiwas na makipagkaibigan at marahas na tumutugon sa anumang tanda ng pagsalakay. Para pakalmahin ang sarili, lihim siyang umiinom ng gamot na nakatago sa loob ng isang lalagyan ng benda na nililihim niya sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, si Sean ay nananatiling isang nangungunang mag-aaral na may malalim na interes sa mga paksa tulad ng chemistry. Kapag ang kanyang ama, si Terry Donovan, ay nagtanong tungkol sa paaralan, ang kanilang mga pag-uusap ay malamig at malayo. Mula nang mamatay si Mary, ang kanilang relasyon ay lumayo, at ang mga pagsisikap ni Terry na ibalik ang normal ay nabigo. Isang araw, binisita ni Terry ang puntod ng kanyang asawa at humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta ng mas maaga. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon ng bagong kaibigan si Sean at nagplanong dumalo sa isang party na may pag-asa na makitang mag-o-open muli ang kanyang anak. Samantala, sumakay si Sean ng tren at nagkaroon ng flashback. Naaalala niya ang kanyang mapang abuso, lasenggo na ama at kung paano ang kanyang ina, na si Mary, ang tanging pinagmumulan ng kaaliwan, ay dinadala siya sa mga klase ng musika upang makatakas sa kanilang magulong tahanan. Sa kasalukuyan, naglalakad si Sean sa isang parke at nakita niya ang isang babaeng nalulung sa droga na nagmamakaawa sa kanyang dealer para sa karagdagang oras upang magbayad. Pagkaalis niya, napansin ng mga dealer, si Tony, at Stretch na pinapanood sila ni Sean. Dahil sa pananakot nila sa kanya, biglang inakusahan ni Sean si Tony na pumatay ng bata. Galit na galit, inatake siya ni Tony, ngunit mabangis na lumaban si Sean. Sa isang nakakagulat na twist, nadaig niya si Tony, kinuha ang kanyang baril, at binaril siya. Ang kwento pagkatapos ay lumipat kay Teresa Ames, isang pulis na nakikipaglaban sa mga personal na problema, kabilang ang patuloy na mga tawag mula sa kanyang dating asawa tungkol sa kanilang anak. Siya rin ay humahawak ng isang malaking kaso na kinasasangkutan ni Larry Childs, isang drug dealer na inakusahan ng pagpatay sa 2 tao. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi inaasahang ipinagpaliban ng korte ang pagdinig ni Larry na nagbibigay sa kanyang abogado ng mas maraming oras upang itulak ang kanyang paglaya. Dahil sa malakas na record ni Teresa sa Anti-Crime and Narcotics Unit, na-promote siya sa homicide kung saan nakipagsosyo siya kay Gary. Sa parehong unit ay nagtatrabaho si Officer Bill Baldwin, isang taong paminsan-minsang binibisita ni Sean para gamitin ang kanyang computer. Kalaunan ng gabing iyon, habang naghahanda si Teresa na umalis sa istasyon, nakita niya si Sean na nag-iisa gamit ang printer. Ipinaliwanag niya ang kanyang koneksyon kay Bill at umalis. Nagtataka, tiningnan ni Teresa ang dokumentong kanyang inilimbag at nakita ang kakaibang salitang tricelerin. Hindi niya ito pinansin at tumungo sa kanyang sasakyan para lamang matuklasan na flat ang kanyang gulong. Nang makita ang kanyang paghihirap, nag-alok si Sean na tumulong at pinag-usapan nila ang kanyang kaso. Nakikilala siya mula sa balita, tinanong ni Sean kung makakatakas ba si Larry sa hustisya. Inamin ni Teresa na nakadepende ito sa sistema at mga posibleng deal. Pagkatapos ayusin ang gulong, inalok niya si Sean na sumakay pa uwi, ngunit tumanggi siya at pinili ang tren. Kinaumagahan, nagsasanay si Sean ng boxing nang sumama sa kanya si Terry. Sinusubukang turuan siya kung paano sumuntok ng mas malakas. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Terry na makipag-ugnayan muli, hindi pa rin makalimutan ni Sean ang pang-aabuso na ginawa ng kanyang ama sa kanya at sa kanyang ina. Sa isang flashback, isang lasing na si Terry ang nakipagtalo kay Mary tungkol sa mga aralin sa piano ni Sean. Nang ipagtanggol ni Mary ang kanyang anak, marahas na sinaktan siya ni Terry, binabalaan siyang manahimik kung gusto niyang manatili sa bahay. Pinahihirapan pa rin ng alaala si Sean pagkaraan ng ilang taon. Samantala, iniulat ni Stretch, ang nagbebenta ng droga, ang pagpatay kay Tony, ngunit walang ebidensya. Iminumungkahi ni Gary na i-drop ang kaso dahil si Tony ay isang pedophile na nagbebenta ng droga na maraming kaaway, ngunit hindi kumbinsido si Teresa. Nagtanong siya tungkol kay Sean at nalaman niyang pinatay ang kanyang ina sa harap niya 10 taon na ang nakakaraan. Si Sean ay patuloy na bumibisita sa istasyon araw-araw na may pahintulot ni Officer Bill na tumitingin sa mga record sa pag-asang mahanap ang pumatay sa kanyang ina. Nang makita ang kanyang determinasyon, nag-aalok si Teresa na tumulong. Tumanggi si Sean sa una, ngunit sa huli ay sumuko at tinanggap ang kanyang suporta.
Ang kwento ay lumipat sa isang prosti na tumatawag sa kanyang kliyente, si Joe, para sabihing siya ay may sakit at hindi maaaring makipagkita. Naging marahas si Joe, pinasok niya ang kanyang silid at kinalagkad siya palabas. Lumitaw si Sean at namagitan, nakikipaglaban upang protektahan siya. Parehong nasugatan, ngunit hindi basta-basta ang mga kilos ni Sean. Partikular niyang pinantirya si Joe matapos siyang mahanap sa isang criminal database. Nang pagbantaan siya ni Joe, bumunot si Sean ng baril at pinaputukan siya sa dibdib na agad siyang pinatay. Kinabukasan, sinisiyasat ni Teresa at Gary ang eksena at nakipag-usap sa babae na nagpahayag na pinatay ni Joe ang isang 13 taong gulang na batang babae ngunit nakatakas sa paghatol. Inilarawan lamang niya ang itim na kasuotan ni Sean at tumangging magsabi pa, kumbinsido siyang ipinadala siya ng Diyos upang iligtas siya. Habang sinusuri ang kaso, pinaghihinalaan ni Teresa na parehong tao ang pumatay kay Tony at Joe. Sa morgue, tinitingnan niya kung magkatugma ang mga bala mula sa bawat krimen at napagtanto niyang maaaring si Joe ang lalaking hinahanap ni Sean kanina. Pagkatapos ay tinanong niya ang coroner tungkol sa tricelerin, ang kakaibang salita na nakita niya sa printout ni Sean. Ipinaliwanag ng doktor at ng kanyang katulong na ang tricelerin ay isang nakamamatay na lason na nagiging sanhi ng pamamaga ng esophagus na humahantong sa pagka-suffocation. Kinumpirma rin nila ang mga bala mula sa parehong pagpatay na nagpapatunay na ang parehong pumatay ang may pananagutan. Para matuto pa tungkol kay Sean, iniimbitahan siya ni Teresa sa tanghalian. Habang nag-o-order sila ng pagkain sa isang Chinese restaurant, narinig nilang nagsasalita sila ng masamang salita sa wikang Chinese. Sinurpresa ni Sean si Teresa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na tumigil, na inihayag na hinimok siya ng kanyang ina na matuto ng ilang wika. Nang ikwento ni Teresa ang kaso ng kanyang ina, malumanay niyang sinabi sa kanya na lumilitaw na ito ay isang random na carjacking na walang mga bagong lead na humihimok sa kanya na magpatuloy at mamuhay tulad ng isang normal na teenager. Dahil sa galit, tinanong ni Sean kung ano ang gagawin niya kung kilala niya talaga ang pumatay. Iginiit ni Teresa na ang hustisya ay nangangailangan ng ebidensya at tamang pamamaraan. Ang kanyang sagot ay lalong ikinagalit ni Sean, habang kinokondena niya ang sistema sa pagpayag sa mga kriminal na tulad ni Larry Childs na makalakad ng malaya. Noong gabing iyon, sa panahon ng retirement party ni Bill Baldwin, patuloy na iniuugnay ni Teresa ang mga pagpatay kay Tony at Joe na binanggit na ang parehong biktima ay mga mamamatay tao na nakatakas sa hustisya. Nagtataka, tinanong niya si Bill tungkol kay Sean, ngunit nagalit siya dito, sinabihan siyang huwag pakialaman ng pribadong buhay niya at sinabing iwan si Sean mag-isa. Nang maglaon, habang nakasakay sina Teresa at Gary sa tren pauwi, humingi ng tulong ang isang babaeng incheck para putulin ang away ng dalawang lalaki. Ilang sandali pa, isang drug addict ang sumakay sa tren at nagsimulang harasin ng isang babae. Si Sean, nakaupo sa malapit, ay nagpahid ng itim na pintura sa kanyang mukha at tahimik na sinabihan ng isang Chinese na batang lalaki na dalhin ang kanyang ina sa ligtas na lugar, ayaw na masaksihan ng bata kung ano ang darating. Pagkatapos ay nilabanan ni Sean ang addict, mabilis na dinaig siya. Nang inalerto ng babae ang mga autoridad, nakita nila ang isang figure na nakaitim, ngunit hindi nila ito makilala. Sinubukan siyang pigilan ni Teresa, ngunit nakatakas si Sean. Nang maglaon, iniulat ng isang opisyal na ang sospek ay nagsalita ng Chinese sa bata bago sumalakay, na nagpapatunay sa hinala ni Teresa na si Sean ang vigilante sa likod ng mga pagpatay. Kinaumagahan, napanaginipan ni Sean na hinuli siya ni Teresa para lamang magising at mapagtanto na hindi ito totoo. Kaarawan niya ngayon at dinala siya ni Terry sa paboritong restaurant ng kanyang yumaong ina para ipagdiwang. Doon, nakilala nila ang matandang kaibigan ni Terry na si Erin, na kinikilala siya bilang Rock, ang kanyang palayaw sa boxing. Ngayon, ang may-ari ng restaurant, si Erin, ay naaalala ang nakaraan ni Terry at nag-aalok na ipakita sa kanya ang ilang mga lumang larawan. Habang lumalayo si Terry, nakikipag-chat siya kay Sean, ipinaliwanag ang palayaw at ibinunyag na 10 taon na ang nakakaraan, si Terry ay malakas uminom na madalas makipag-away sa kalye sa maling tao. Hindi nagtagal ay humingi ng paumanhin si Terry sa pag-alis ng maaga at ibinigay kay Erin ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan bago dalhin si Sean sa isang laban sa boxing. Dumubugol sila ng pambihirang kalidad na oras na magkasama at pagkatapos, dinala ni Terry si Sean sa kalye kung saan namatay si Mary. Sinabi niya sa kanyang anak na iwanan ng nakaraan at mamuhay ng buo. Maluhaluhang humingi siya ng tawad sa sakit na naidulot kanyang nagawa, na inamin na hindi na niya mababago ang nangyari, ngunit nangako siyang magiging mas mabuting ama mula ngayon. Kinabukasan, binisita ni Teresa ang bahay ni Bill, hinihingi ang katotohanan tungkol kay Sean. Nag-aalangan sa una, pinapasok siya ni Bill at sa wakas ay ipinaliwanag niya ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan.
Nang mamatay ang kanyang ina, labis na natroma si Sean, hindi siya makaiyak o makapagsalita. Nang ipakita sa kanya ng mga pulis ang mga mugshot, agad niyang itinuro ang isang lalaki, ngunit nang ipakita nila ito kay Terry, itinanggi niyang kilala siya at pinagalitan si Sean dahil sa pagbibintang sa isang tao nang walang patunay. Na-pressure, binawi ni Sean ang kanyang pahayag na sinasabing siya ay nagkakamali. Hindi na niya ito muling binanggit hanggang kamakailan nang makita niya ang mukha ng parehong lalaki sa balita. Si Sean ay kumbinsido na ang pumatay sa kanyang ina ay si Larry Childs, ang parehong lalaki na sinusubukang hatulan ni Teresa. Nang maglaon, nakita ni Sean si Teresa, nagpasalamat sa kanyang tulong at sinabing handa na siyang magpatuloy. Umalis siya kasama ang isang kaibigan para dumalo sa isang party. Hindi pa rin mapalagay, sumunod si Teresa at naghihintay sa labas. Doon, tumawag si Gary upang ipaalam sa kanya na nakipagkasundo si Larry Childs sa mga taga-usig. 2 taon lang siyang makukulong bago pumasok sa proteksyon ng saksi na tumakas sa hustisya para sa maraming pagpatay. Sa party, biglang naalala ni Sean na tinawag ni Larry Childs ang kanyang ama na Rock noong gabi ng pagkamatay ng kanyang ina, isang palayaw na ginagamit lamang ng mga kaibigan ni Terry, at na-realize niya na kasabwat ang kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. Ilang sandali pa, nasaksihan ni Sean ang isang bully sa paaralan na binabastos ang isang babae. Hindi napigilan ang kanyang galit, inatake niya ang maton at binugbog ito ng malupit hanggang sa hilahin siya ng kaibigan. Dahil sa sobrang pagkagulat, sumugod si Sean sa restaurant ni Aaron habang naghahanda si Teresa na sumunod. Sa kanyang paglalakbay, binalikan ni Sean sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong gabing iyon. Naalala niya ang pagpapahinto ng kanyang ama sa kanilang sasakyan matapos mabangga ang likuran ng sasakyan dahil sa traffic. Lumapit si Larry Childs, nakipagpalitan ng mga salita kay Terry, pagkatapos ay lumapit kay Mary at binaril siya, na ikinamatay niya. Ang mga alaala ay nag-uugnay sa lahat, ang nakaraang pagkakaibigan ni na Terry at Larry, ang pagpatay, at ang pananahimik ng kanyang ama. Pumasok si Sean sa restaurant ni Aaron, naghahanap ng patunay. Pagdating ni Teresa, wala na siya. Habang ginalugad niya ang lugar, nakakita siya ng mga lumang litrato na nagpapakitang magkasama sina Terry at Larry Child na nagpapatunay sa hinala ni Sean. Pag-uwi ni Terry, nakita niyang hinalughog ang lugar at tumawag ng pulis para magulat ng break-in. Habang sinusuri ang bahay, pumunta siya sa basement at natuklasan si Sean na nakaupo doon, lasing at galit na galit. Sumabog sa galit si Sean, inakusahan ng kanyang ama sa mga taon ng pang-aabuso at ng pakikipagtulungan kay Larry Childs upang patayin ang kanyang ina. Naniniwala siya na sinet up ni Terry ang pagpatay upang makuha niya ang kanyang life insurance at makatakas sa kanyang mga utang. Nakipagpunyagi sa kanya si Terry, inamin na kilala niya si Larry, ngunit iginiit na hindi maintindihan ni Sean ang nangyari noong gabing iyon. Iginiit ni Sean na tinawag siyang Rock ng pumatay, patunay ng kanilang koneksyon, ngunit itinanggi ito ni Terry. Sa sobrang galit at pagtataksil, itinaas ni Sean ng baril at binaril ang kanyang ama sa dibdib na ikinamatay niya. Ilang sandali pa, dumating si Teresa at hinarap siya. Sinabi ni Sean na inupahan ni Terry si Larry Childs upang patayin si Mary at ang baril ay nakalatag pa rin sa mesa. Desperado, humingi siya ng tulong kay Teresa. Sa pag-unawa na ang sistema ay hindi palaging makapagbibigay ng hustisya, tahimik niyang kinuha ang baril at itinapon ito sa ilog na tinatakpan ng krimen. Makalipas ang ilang oras, sumulat si Sean kay Larry Childs na ngayon ay nagsisilbi sa kanyang maikling sentensya sa bilangguan. Sa halip na magpahayag ng galit, nag-aalok siya ng kapatawaran, umaasang mapagaan ang kanilang mga pasanin. Hinihiling lang niya ang katotohanan tungkol sa papel ng kanyang ama sa pagpatay sa kanyang ina, kasama ang 2 selyo na may mga tagubilin. Gumamit ng isang itim kung si Terry ay nagkasala o isang pula kung siya ay inosente. Si Larry, bilang manipulative, ay nagbabalik ng sulat na may pulang selyo na nagkukunwaring inosente si Terry. Ngunit inasahan ni Sean ang kasinungalingan. Pinahiran niya ang pandikit ng mga selyo ng tricelerin, ang parehong nakamamatay na lason mula kanina. Nang dilaan ito ni Larry, nagsimulang mamaga ang lalamunan niya at nalagutan ng hininga hanggang sa mamatay. Sa huli, ang katotohanan ay nananatiling hindi alam kung si Terry ay inosente o hindi ay hindi pa rin nasasagot na iniiwan si Sean at ang mga manonood na nakulong sa parehong kawalan ng katiyakan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.